Magandang gabi po. Welcome po ulit sa midweek prayer night natin na nagsisimula alas 8 ng gabi. Nagkatalaga po tayo ng mga kapatiran na maaring magdasal o magsabi ng ilang salita bago magdasal for encouragement sa atin. Kaya naman po, iniimbitahan ko rin po yung ibang mga kasamahan natin sa ating simbahan na subukan din natin na magdasal para sa karamihan, pangunahan yung pagdarasal dahil magandang way din po ito pang makapag-share ng nangyayari, makapag-update, makapag-testimony sa mga kapatiran. Maganda rin po ito upang encourage lift up yung pananampalataya natin kasama yung mga kasamahan natin kahit hindi natin sila nakakasama kasi ilang buwan na tayong hindi magkakasama at namimiss ko na at namimiss na rin, alam ko po namimiss na rin natin ang isa't isa na magsasama-sama sa simbahan para purihin ang Panginoon, i-worship siya at magsama-sama, kumain, mag-ministry, magbiruan, mag-gather dahil dito sa nangyari sa ating sitwasyon ngayon na hindi na nagkaroon tayo ng quarantine or pandemic na sinasabi nila, nagkaroon ng pansamantalang hindi pag-gather natin sa simbahan ngayon. Ngayon dito tayo nag-update sa social media or sa video prayer meeting natin at patuloy din tayong nag-encourage na sumali rin po or makilahok din po tayo every morning ng prayer natin kasama si Pastor Arnold at sa mga leaders natin, ng mga workers natin na patuloy tayong magdasal kasi patuloy tayong sumali sa mga ganitong pagdarasal para i-lift up yung faith natin, para i-lift up yung pamilya natin, yung mga nangyayaring sitwasyon sa atin, para gumaang-gaang po yung mga nangyayari sa ating mga puso, sa ating mga nangyayari. Dahil makakatulong po yun at makakarinig po tayo ng mga salita ng Panginoon. Ini-encourage ko po kayo na sumali sa mga ganitong video chat, prayer, sa mga pag nag-a-announce po ang mga leaders, sumali po tayo dahil para sa atin po din yun. At ngayon po, bago din tayo magsimula, patuloy din po tayo nagpapaalala sa mga kapatiran natin na kapag lumalabas tayo, huwag mong kakalimutan na mag-alcohol, huwag kakalimutan magsuot ng face mask dahil hinuhuli na po ang hindi nag-face mask talaga. Dahil may nasample na dito sa barangay namin, pinsan pa ni Pauline at buti na lang po mabait ang Panginoon dahil napakiusapan yung pulis at ayun, patuloy tayong manalangin at encourage natin ang bawat isa sa isang pagpo-post sa social media ng mga verses at encouragement ng mga prayer. Patuloy tayong magdasal kahit nasa sarili nating tahanan, kwarto at lahat ng nangyayari sa buhay natin itaas natin sa Panginoon. At bago tayo simula, matuloy tayong magdasal para sa pagsisimula ng ating pagdarasal at pagbibigay ng salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na ito na patuloy po kayong kumikilos, patuloy po kayong nagbibigay ng pag-asa sa aming mga buhay. Kayo lamang po, Panginoon, ang siyang kumilos. May taas, itago niyo po ako po sa inyong likuran. Kayo po ang makita, kayo po ang maranasan, kayo po ang maramdaman, Panginoon, ng mga nakikinig, sa mga nakikinig, Panginoon.
At sa lahat ng ito, Lord God, ikaw lamang po maging sentro at maging pundasyon. Ikaw may kasagutan because you are the God that endless, Lord God. You are Alpha and Omega. You know everything, Panginoon. Kaya sa inyo lamang po kami lumalapit at nagbibigay ng papuri at nagpapasalamat sa inyong magandang mga plano. In Jesus' name, Amen and Amen. Ngayon, simulan natin ang ating bago tayo magdasal ay simulan natin ito sa verse or ng salita ng Diyos ni Jesus sa Matthew 6 verses 33 to 34. Ano natin to at babasahin lang natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for today is its own trouble. Itong salitang ito is talagang tumatatak sa mga puso ng bawat Kristiyano na tapat at nagsisik pa rin sa presensya ng Panginoon kahit hindi na tayo nagsisimba physically sa simbahan, sa building. Sinisik pa rin natin yung presensya ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating pagtatrabaho, at lahat naman itong nangyayari sa ating mundo, lahat naman nangyayari sa ating in every single lives, dapat kasama natin ng Panginoon. Dapat sinisik pa rin natin yung presensya ng Panginoon. Dahil kapag wala tayo sa Panginoon, ano na mangyayari sa atin, di ba? Isa pa sa mga talagang nami-miss ko is yung talagang pagsasamahan natin sa simbahan. Lalo na nung sinabi ko pa po nung nakaraang Wednesday po na nagsalita rin po ako, talagang nakakamiss din po talaga physically na makasama po ang bawat isa na nagsasama-sama, nagkatawanan talaga at nagkaka-amustahan physically at nagbibigay ng kapag nag-birthday, kapag lahat dahil doon ako lumaki bilang Kristiyano, doon lumago ang pagiging Kristiyano ko rin sa mga nakasama natin sa simbahan. Before itong verse 33 to 34 ng Matthew 6, pupunta tayo sa verse 25 to 32 dahil bago ito sabihin ng Panginoon, may sinabi pa siyang iba dahil may sinabi pa siya para wag tayong mag-alala sa ating kinabukasan or for tomorrow nating gagawin dahil kasi bilang tao alam natin or karamihan sa atin ay nag-iipon para sa future, nag-invest, nag-insurance para sa future, nag-invest ng bahay at lupa, nag-invest ng anumang investment man yan para sa pera, para sa future, nag-iipon para may makain kinabukasan, nag-ipon para for emergency sa mga nakatulong itong pag-iipon na yon nung itong nangyari na ECQ na yung iba sa atin ay hindi nakapag no work no pay, hindi nakapagsahod, hindi pag walang ginawa sa trabaho or hindi nakakapasok nga ay hindi papasahurin ng kumpanya dahil hindi rin kumikita ang kumpanya. At patuloy pa rin ako nagpapasalamat dahil karamihan naman sa atin ay napasahod ng kumpanya kahit di naman po pumapasok. At maraming salamat din sa Panginoon na kahit nagkaroon din ng ganon na hindi po nakasahod sa ating mga katrabaho, nagbigay pa rin ng Panginoon ng supply sa atin, nagbigay pa rin ng Panginoon, at nag-provide pa rin sa Panginoon ng makakain natin sa ating hapagkainan dahil nga
hindi nakakalimot ang Panginoon. Hindi po siya magbibigay ng isang task or ng isang trouble na hindi natin kaya or hindi kayang bigay ng Panginoon. Seek first the kingdom of God. Ask and He will give. Knock and He will open the door of heaven. And ito, sa verse 25, therefore I tell you, do not be anxious, but anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 26. Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not more valued than they? 27. And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? 28. And why are you anxious about clothing? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. 29. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30. But if God so clothed the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you? Or you are little faith? 31. Therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? 32. For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Ito, sasabi ng sasabi natin na lahat naman ng ito, alam ng Panginoon na kailangan natin. At alam bago, yun nga, sabi ko kanina, bago pa tayo dumating sa puntong itong sitwasyon na to, alam ng Panginoon na kailangan natin ng makakain, masusuot, matitirhan sa ating buhay na nangyayaring ito. Kaya naman, patuloy pa rin akong nagdarasal sa mga kapatiran din natin, sa mga kasamahan natin sa simbahan na hindi pa rin nakakapasok ngayon, hindi pa rin nakakapagtrabaho, or may mga small businesses na hindi makapag-operate dahil sa pandemic, dahil sa nangyayaring quarantine ngayon, lalo na sa mga hindi essential na businesses. Patuloy pa rin tayo nagpagdasal natin ng bawat isa sa mga sitwasyon na ganito, dahil alam ko may paraan ng Panginoon, alam din natin na may plano ang Panginoon para supplyan ng bawat isa, at alam ko naman na alam nyo rin na hindi nagkulang ang Panginoon at lalo pa siyang nagsobra at nag-uumapaw yung mga blessing niya sa atin. At update lang din po, testimony lang din po, maraming salamat din po sa patuloy na pagdarasal po ninyo sa akin, sa aking asawa, sa aming bagong pamilya, na itong taon na to is talagang blessing para sa amin, na magkaroon ng yatawag namin na blessing na sa bagong pagpapamilya, na meron ng kapatid si Zoe dahil kinoconsider namin na ate na si Zoe, at meron na siyang kapatid. At maraming salamat dahil patuloy po kayo nagdarasal para sa aking asawa na maging maayos, maging healthy siya, at patuloy pa rin po ako nanghihingi ng panalangin sa lahat po ng bubuntis ngayon, dahil alam ko po na kapag pregnant, ang immune system talaga or yung health nila is hindi malakas or mahina sa nangyayaring
pandemic ngayon, lalo na sa COVID-19, kapag kasi tinamahan sila nito, maaaring magkaroon din yung talagang magkakaroon din yung kanyang magiging anak na nasa kanyang sinapupunan. Kaya patuloy pa rin ako nagdarasal na wag po din akong kapitan, at naniniwala po ako tulad ng sinabi ni Mami Lynn na we are covered by the blood of Jesus. We are covered by the word of Jesus in our lives, in our hearts, sa lahat ng ating ginagawa. Dahil hindi kahit di man lumalabas si Pauline, ako naman po yung laging pumapasok araw-araw dahil ayun nga, kailangan nating pumasok ever since pa nung nag-ECQ, kasi essential nga yung banking nga. Essential din yung banking sa atin dahil kung wala yung bank, ang sinasabi nila, wala rin magpapasahod, wala rin kikilos para magkaroon ng sahod yung mga employees ng mga companies, dahil dahil doon din nagpa-process yun, doon nagka-transact yun yung sa banking. Pag hindi kami pumasok, wala rin sila mga payroll, ganun. Kasi yung iba, doon din sa amin din nagpapamanual ng mga payroll. Ganun po. Tapos, ito po, next po, dun sa eat or what you will drink. Yun, ngayon po, mahirap, saludo po ako sa mga natapos na yung quarter ng pag-aasawa nila, kasi mahirap po pala talaga mag-adjust personally, or para sa akin bilang ama na ako ng isang pamilya, isa na akong natawag na pundasyon, pero ang pundasyon ko pa rin po is ang Panginoon. Pundasyon ng isang tahanan, mahirap mag-adjust, lalo na kapag sa pagbabudget po, dahil ang nagkatrabaho ako po, ang nagbabudget ako pa rin po, lahat po kasi talaga, kahit pag mamalengke, alam po ni Sister Angie yan, na lagi ako kapag umaga, kapag weekend, mamalengke ako sa kanya. Tapos pag gabi naman po, pag uwi ko, magpapahinga lang saglit at magmalengke po ulit sa Sapanta. Ang anak naman po niya yung nabibilhan ko ng mga gulay na kailangan ni Pauline, or mga pinibili ko po sa palengke. Nag-grocery ako rin po. Kaya exposed po talaga ako. Kaya ayun, malaking pasalamat din sa Panginoon dahil covered po tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya yun, sa pagkain at sa pag-inumin, lalo na sa pambili ng pagkain at inumin sa panahong ito, kasi kapag hindi po ako nagtrabaho, alam ko po may leave kami, pero babawasan yung leave namin para magkaroon kami ng sahod pa rin po. Pero mahirap pa rin po kasi yun, kasi kailangan din ko ng leave sa mga susunod na panahon kapag check-up ni Pauline, mga ganitong check-up ni Pauline, kasi kailangan niya po ng kasama Ayoko po kasi na mag-isa lang siya, lalo na ngayon na talagang kailangan niya ng kasama, kasi pag nagbabayad doon sa cashier, ako na lang po, doon na lang po siya, nakaupo na lang po siya, kasi ayoko po talaga siya na-expose. Yun, alam din natin na hindi po tayo pinabayaan during this ECQ ng Panginoon, dahil kahit di po tayo nagkatrabaho, marami po tayong source of naging source of way para pakainin tayo ng Panginoon. Kasi sabi nga dito, yung mga ibon nga hindi pinapabayaan ng Panginoon. Tayo pang nilikha niya, or tayo pang kawangis ng Panginoon. Hindi talaga tayo pababayaan ng Panginoon sa mga panahong ito, dahil
alam ko po na na nag during this pandemic, sa mga nagbabudget po talaga is grabe rin yung gastos kasi yung way ng transportation, yung way ng pagkain source of food natin, lalo na kapag talagang tipid na tipid, kahit ba sabihin na nasa ibang bansa yung kamag-anak mo pero yung kamag-anak or yung asawa, nanay, tatay, or kahit sino man na nagbibigay ng source of income ninyo. Kasi buong mundo kasi talagang naapektuhan itong pandemic na to or itong quarantine na nangyayari sa atin. Kaya alam ko at pinagdarasal ko pa rin na magkaroon po tayo ng makakain sa ating hapagkainan, may inom na kailangan natin, at yung wag tayong mawawalan ng pag-asa dahil sa nangyayari sa ating sitwasyon. Ito rin, yung sa clothing, alam ko rin po na di tayo pinababayaan ng Panginoon hindi lang sa pananamit natin o sa ating mga susuotin, maging sa ating tahanan din na meron tayong masisilungan na pinoproteksyonan tayo ng Panginoon dahil sa kahit na mga nangyayari sa itong mga sakit na to, protektado tayo ng Panginoon. Dahil alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Meron din akong natatandaan way back sa Bible din, way back sa Exodus, na nung pagkatapos kunin or iligtas ng Panginoon sa tulong ni Moses ang mga Israelites habang naglalakad sila or habang mayroong naggaano sila sa disyerto papunta sa promised land, ay complain sila ng complain. Talagang nagrereklamo sila sa Panginoon na wala silang makain, wala silang makain na masarap dahil kino-compare nila yung sitwasyon nila noong nasa Egypt pa sila saka dun sa current situation nila na naglalakad sila papunta sa promised land. Dahil doon daw sa Egypt ay nakakatikim sila ng mga masarap na pagkain. Pero bago sila makatikim noon ay talagang papahirapan sila ng mga Egyptians, talagang papahirapan sila na magtrabaho. Pero dito in the present dun sa nangyayari sa kanila nung papunta sila sa promised land, na yun yung kino-compare nila dun sa way back sa past nila, dun sa current situation nila nung minsan ganun yung nangyayari sa atin na nung past natin bago tong pandemic na to, masarap yung maganda yung nagiging sitwasyon natin, nagkasama-sama tayo. Ganun din yung naging natin, naging murmur natin or deep inside sa ating mga puso, kasi talagang mahirap talaga tong current situation natin na to yun, pero binibigyan sila ng mana or ng bread galing sa lupa ng Panginoon upang may makain sila araw-araw. Pero yung mana na yun is within 24 hours lang na mabubuhay or pwede nilang kainin. So after 24 hours dun ulit mabibigay ang araw-araw ibig sabihin araw-araw silang binibigyan ng Panginoon ng bagong mana or ng bagong makakain. Kasi for example, binigyan sila ng mana, tapos kinuha nila or in-stock nila, kumbaga
para may makain sila kinabukasan. Pero kinabukasan, pag kita nila dun sa tinago nilang pagkain, spoil na yun or expired na, kumbaga hindi nila makakain. So kinabukasan, kailangan nilang mag-ask ulit sa Panginoon ng makakain dun sa araw na yon, kasi panibagong araw na ulit yon. Ganoon din po tayo sa ating mga nagiging sitwasyon natin, na alam ko po na malaman natin kung sino yung source nung kakainin natin, nung source ng financial natin. Kaya tayo din minsan, naniniwala ako, may mga sitwasyon na ups and down. Minsan makikita natin wealthy tayo, maraming tayong pera, kaya kahit bumili tayo ng kahit ano dyan, Starbucks, kahit ano dyan, personally ako rin, kahit ano rin bilihin ko pag may pera po ako. Pero pag wala na, ang kakainin, magtitiis na lang ako sa juice. Ganun din, ganun talaga po ang siguro ang way ng tao talaga kapag meron talagang ubos biyaya talaga. Kaya minsan binibigyan tayo ng sitwasyon ng Panginoon upang malaman natin kung sino yung source, upang matandaan natin or maintindihan natin kung sino yung source. Para sa atin, ang magtrabaho tayo, may financial na tayo, may makakain na tayo. Yung trabaho natin, minsan yung iba, minsan ang nakikita natin yung trabaho natin, yun yung source, yun yung sinasabi nating bread and butter ng natin. Yun yung talagang nagbubuhay sa atin. Pero isipin natin kung ngayon maraming mga businesses na lumubog, mga businesses na nagsara, nag-bankruptcy. Sino yung source natin? Sino na yung magbibigay sa atin? Wala na. Kaya talagang mas magandang, mas talaga na isipin natin yung source ng income natin or source ng mga nagpo-provide sa atin. Yung nagpo-provide sa atin, isang Panginoon. Siya talaga at wala nang iba. Dahil yung trabaho natin, nandyan din naman tayo dahil sa Panginoon. Kaya niya tayong dalhin dyan. Kaya niya tayong alisin din dyan sa ating trabaho natin. Dahil ako, hiningi ko tong trabaho na to at alam ko na binibless ako ng Panginoon at patuloy pa rin ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga nangyari sa aking buhay, sa testimony na aking mga nangyari po. Kaya patuloy pa rin tayo patuloy nating i-cherish yung kahit simpleng blessing ng Panginoon sa atin. Ayun, sa mga sumunod na to, ayun na po, na ito po, yung talagang punot dulo na to is wag tayong mag-alala sa nangyayari sa atin ngayon. Matatapos din to. Alam naman natin kapag isang titik lang sa Panginoon or isang salita lang ng Panginoon is mawawala rin to. Ngayon po talaga is kailangan nating malaman kung sino yung source at kung sino yung nagpo-provide sa atin. Patuloy lang tayong yun nga po, patuloy po tayong mag-encourage sa ating mga kapwa, sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Mag-encourage tayo, lalong-lalo na po yung mga nawawalan ng pag-asa. Patuloy natin silang i-lift yung pangalan ng Panginoon sa mga buhay nila. At ngayon po samahan niyo po ako sa pananalangin. Sabayan niyo po ako kung maaari at
kung matapos na po itong video na to, kung saan po kayo i-lead ng Panginoon sa pananalangin, ay patuloy pa rin kayong manalangin sa ating Panginoon. At ipanalangin natin ang bawat isa. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa araw na ito, sa gabing ito, Panginoon, ay binibigyan po ninyo, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po namin alam ko po, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam ng bawat nangyayari sitwasyon sa bawat pamilya, sa bawat Kristiyano, Panginoon, na nawawalan na po ng pag-asa, Panginoon, o nawawalan ng faith, Panginoon, sa kayo lamang po, Panginoon, ang kumatok sa kanilang mga puso at magparanas at ipaintindi sa kanila, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Ikaw po, Panginoon, na magparanas, Lord God, sa mga puso ng bawat isa, Lord God. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas, Panginoon. Lord, tinataas ko po, Panginoon, sa panalangin ang buhay ng aming namumunong pastor sa amin, Panginoon, na si Pastor Arnold, sampu ng kanyang sambahayan, Panginoon, kay Mami Lynn, sa kanilang mga anak, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, Lord God, sa kanilang mga buhay. Patuloy po kayong magparanas, magbigay ng kalakasan, kaligtasan, Lord God, sa kanila. Through you, Lord God, they are healed, Lord God. They are victorious, Panginoon, sa pagpasok at pag-uwi pagpasok nila sa trabaho at pag-uwi nila sa kanilang tahanan, Panginoon. Ay iligtas po ninyo sila, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, na magpagaling sa kanila kung meron silang masamang pakiramdam, Panginoon, o nararamdaman, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang kumilos. Lord, at tinataas ko po, Panginoon, patuloy sa panalangin ng aming simbahan, Panginoon, ng Jesus Glorious Presence Global Church, Panginoon. Itong aming simbahan, Panginoon, na merong nararanasan, Lord God, na nararanasan na sa aming mga rental, Panginoon, sa financial, Panginoon. Kami po'y tulungan po ninyo, Lord God, dahil hindi namin alam, Panginoon, kung kanino kami lalapit, kundi alam namin, Panginoon, sa iyo lamang po, Panginoon. Walang sino mang tao, Panginoon, na makakatulong sa amin, kundi kayo lamang po, Panginoon. Lord, itinataas ko po, Panginoon, sa panalangin ang patuloy ko pong gabay at proteksyon, Panginoon, sa mga leaders, sa mga overseer, Panginoon, ng aming simbahan, Lord God, kay Ninang Mercy, kay Ninang Cathy, kay Ninang Emma, Lord God, kay Sister Rachel, kay Sister Grace, kay Brother June, kay Tia Michael, kay Brother Obet, kay Sister Ten, at sa mga iba pa po, Panginoon, sa music ministry, Lord God, na patuloy po kayo maging sentro at maging music pa rin, Panginoon, ang yung worship, Lord God, ang yung mga kanta, papuri para sa inyo, Panginoon, sa aming mga tinig, Panginoon, sa ibang mga music ministry, Lord God, kay Renren, kay Paul, kay Daryl, kay Emro, kay Ira, kay Camille, kay Mama Ning, at kay Jeric, Lord God, kay Alma, Lord God. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas sa bawat isa, Lord God. Patuloy po kayong magbigay ng kalakasan at kaligtasan sa amin, Lord God, ng knowledge and wisdom, Lord God, na maranasan pa namin yung mga worship na ito, Panginoon, sa amin. Maranasan pa namin, Panginoon, yung pakiramdam, Panginoon, na nag-worship sa kalagitnaan po ninyo, sa kalagitnaan ng Holy Spirit, Panginoon,
na malaman namin, Panginoon, yung divine purpose po ninyo para sa bawat isa, Lord God. Yung pagtawag niyo po sa amin, Lord God. Lord, tinataas ko rin po, Panginoon, sa panalangin, ang iba pa namin mga kapatiran, sa mga workers po, Panginoon, kay Lassie, Lord God, kay Sister Pops, kay Sir Angie, Lord God, at sa iba pa po, Panginoon, sa mga taga Cavite, taga Tondo, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, patuloy po kayong magparanas sa bawat isa, Panginoon, sa mga panahon ito, Panginoon, na hindi po kami magsama-sama, Lord God. Mag-unite pa rin po kami in our spirit, Panginoon, in your Holy Spirit, Panginoon. Kaming mga uhaw na uhaw, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon, uhaw na uhaw sa inyong mga pagpapala, uhaw na uhaw sa mga blessing po ninyo, Lord God. We seek to you, Lord God. We seek your presence. We seek your holiness, Panginoon, over in our situation, over in our family, Panginoon. Saklawin po ninyo, sakupin po ninyo, Lord God, ang mga puso na hindi tama, Panginoon, sa mga puso na hindi po matuwid sa mga ginagawa ng aming mga puso, sa aming mga ginagawa ng aming mga kaisipan, Panginoon. Ituwid po ninyo, Panginoon, ito. Dahil hindi po ito tama, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga mga kasalanan, Panginoon, at mga gagawin pa namin mga kasalanan, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos, Panginoon, at iligtas niyo po kami, Panginoon, sa mga masamang gawa, Panginoon. Iligtas niyo po kami, Panginoon, sa mga sitwasyon na hindi namin kaya, Panginoon. Yung chain, Panginoon, ng slavery, yung chain ng sin, yung chain ng takot, yung chain ng kung ano man, Panginoon, na bumabalakid para purihin ka, para maranasan ka, Panginoon, sa aming buhay, ay alisin po ninyo. Break it, Panginoon. Break it, Panginoon. I declare it in the name of Jesus na alisin niyo po ito, Panginoon. Yung selfishness, Panginoon, yung sin, Panginoon, sa aming mga puso. Alisin po ninyo po ito, Panginoon. Through you, Lord God, in your blood, Jesus, Lord God, we declare healing, we declare your guidance, Panginoon, in every situation, Panginoon. We declare that this COVID-19, that this pandemic, Panginoon, is done, it's finished. It is done, Lord God, in the name of your powerful name, Jesus. In the name of your Son, Jesus Christ, O Lord. Lord, tinataas ko po sa panalangin, Panginoon, lahat, Panginoon, na nagkakasakit dahil dito sa sakit na ito, sa itong COVID-19 na ito, Panginoon, kahit ano bang sakit na ito, Panginoon, alisin niyo na po ito, Panginoon, sakit na sumisira sa aming mga buhay, sakit na nagsumisira sa isang pamilya, Panginoon, alisin niyo po ito, Panginoon. Kill this, Panginoon. Not today, Panginoon. We will worship pa yung Panginoon. We will looking forward, Panginoon. We looking forward, Panginoon, sa susunod, Panginoon, na magsasama-sama kami, mag-celebrate kami to worship you, na mag-gather kami, na para purihin ka, pasalamatan ka sa aming nagtagumpay po kayo, Panginoon, sa nangyaring sitwasyon na ito, Lord God, sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, na kumikilos ka, Panginoon, sa aming buhay, sa aming kayo lamang po, Panginoon, na maging sentro at maging pundasyon ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, wala na po kami ibang papasalamatan, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang at wala na pong iba. Sa aming, sa mga nagkukulang, Panginoon, financially, sa mga kakainin namin, Panginoon, sa aming hapagkainan, sa aming mga susuotin, sa aming titirahan, sa mga pambayad ng mga bills, sa mga pambayad ng mga school works, sa mga pambayad ng pang-araw-araw namin mga gastusin, Panginoon. Sa lahat ng ito, Lord God, alam namin kung sino po nagsusupply sa amin. Alam namin kung sino po ang hihingan namin ng blessing, Panginoon, which is you, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, o Diyos.
Maraming salamat, Panginoon, dahil pinoprovide niyo po, Panginoon, kung ano man po yung pangangailangan namin. Pinoprovide niyo maging ang aming mga kagustuhan na pangangailangan, Panginoon. At most especially, Panginoon, sa kaligtasan na binibigay niyo po sa bawat isa na mga lumalabas, Panginoon. Dahil sa mga pagtatrabaho, Panginoon, iligtas niyo po ang bawat isa. Na protect every people, Panginoon, every mga kapatiran, sa lahat ng mga kapatiran namin, Panginoon. Protect us, Panginoon. Protect us with your divine blood, Panginoon. With your blood, Jesus Christ. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nakakasalamuha, nakakausap, na bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom kung ano po mga dapat namin gawin, Panginoon. Hindi po kami nawawalan ng pag-asa, Panginoon. At hindi po kami nawawalan ng pananampalataya dahil sa mga nangyayari ito. Nangyayari po ito dahil may plano po kayo. Nangyayari po ito dahil meron po kayong magandang hangarin para sa amin, pang tumatag ang aming pananampalataya sa inyo. Alam namin, Panginoon, na patuloy niyo po pinag-question ng aming pananampalataya. Dito sa pananampalataya na ito, Panginoon, patuloy po ninyong palakasin ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa amin, Lord God. Kalakasan physically, kalakasan emotionally, spiritually, through you, Lord God. We are healed. We are protected, we are victorious, we encounter you in every single moment. In every day, Panginoon, nagdarasal po ako, Panginoon, may provide niyo po, Panginoon, ang bawat wisdom and knowledge na kailangan namin. Dahil ito po ang magandang nangyayari sa aming buhay, Lord God. Na maranasan po kayo rin, Panginoon, na maranasan namin ang iyong pagmamahal. Sa aming pag-uwi, Panginoon, kami po'y ligtas. Thank you for everything, Lord God. Thank you for the moment, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Panginoon. Patuloy po tayong magdasal kung hindi pa po tayo tapos. Patuloy tayong magbigay ng papuri sa Kanya sa aming taas. Alisin natin yung mga sakit ng puso natin. Alisin natin yung worriness natin para sa kinabukasan. Alisin natin yung kaalalahanin natin sa mga kakainin natin, sa magpo-provide ng sa pagpo-provide ng mga gagawin natin. Siya lamang at wala nang iba. Siya lamang ang nagbibigay sa atin. Kung may ginamit mang siyang tao, siya ang gumamit ng tao ngayon para i-provide yung blessing na yun. Patuloy natin siyang purihin, patuloy natin siyang pasalamatan. Sa gabing ito, sa masusunod na araw, patuloy natin siyang muli natin siyang pasalamatan. Ikaw lamang po, Panginoon, siyang kumilos, Lord God. Church, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong bumitaw dahil ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo bibiguin. Hindi niya tayo ipapahiya, lalo na sa kaaway. Lalo lang tayo magtiwala sa Kanya. Patuloy lang tayo magbigay ng salamat sa Kanya. Maraming salamat po. Bless you and your family. Be the center of your family is God. Maging kalakasan lamang ng iyong pamilya ay ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
God bless you po.